Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy anniversary po. Tunay na masayang pagdiriwang. Marami kaming mga paring naririto. No, hayaan yung batiin natin sila. Father Ed, ang ating kaibigang pari from CBCP. Siyempre, ang ating minamahal na Father Giovanni. Naglakbay pa. Si Father Knox po nasa eroplano pa hanggang ngayon. Of course, Father Clement and Father Anthony. Minamahal na bayan ng Diyos, tunay na ang araw na ito ay araw hindi lamang ng pagdiriwang, kundi araw ng pasasalamat. Kung kaya nga po bilang isang pamayanan, hindi lamang tayo nagpa-party, hindi lamang tayo nagkakainan, kundi sa panahon ng pagpapasalamat, tayo ay nagdiriwang ng misa. 75 taon, 75 years. Kapag po binalikan natin ang 75 years ng ating parokya at dambana, hindi lamang po mga taon ang siyang ating binibilang. Hindi lamang mga pari na dumaan ang siyang ating inaalala. Hindi lamang mga programa, gusali, kapistahan, kahit pa ang mga hindi mabilang na prosesyon at mga gawain ang siyang ating binabalikan. Sa katunayan, ang tunay nating binibilang walang iba kundi ang mga biyaya ng Diyos. 75 taon ng mga panalangin dininig, lalo't higit sa loob ng simbahang ito. 75 taon ng mga luhang pinahid. 75 taon ng mga pusong nagbalik loob sa Diyos. 75 taon na mga batang dito ay bininyagan, mga kabataang lumaki sa pananampalataya, mga magkasintahang dito nagpakasal, mga pamilyang pinanday ng pagpapala ng Diyos, mga may sakit na lumapit sa simbahan para sa kagalingan, gayon din ang mga yumao na dito inihatid sa kanilang huling hantungan. Sigurado aayon kayo, sa loob ng 75 taon, maraming bagay ang nagbago. Nagbago ang mukha ng ating pamayanan. Nagbago ang mga bahay at lansangan. Nagpalit ng mga pari at mga laikong leader. Dumating at ibang-ibang henerasyon dito sa pamayanan. Ngunit, may isang bagay po na nananatili. Ano yon? Ang Diyos ay naging tapat sa atin. At sa ating paglalakbay, kasama natin ang isang babae, isang ina, walang iba kundi ang Birhen ng Peña, Francia. Kung kaya nga po tayo nabigyan ng pagkakataon na makapagdiwang ng 75 taon sapagkat ang susunod na 75 taon wala na tayo sa mundo. Kung kaya ano po ang siyang dapat nating maunawaan? Una, ang taon na ito, hindi lamang po taon ng biyaya. Ito ay taon ng pag-aalaala at pagpapasalamat. Napakagandang salita ng ating tema, 75 taon ng biyaya. If there's one thing we could never deny, is that we could never deny the fact that the last 75 years is not only glorious years, but years filled with God's blessing. 50 taon, 75 taon ng pagpapala at biyaya galing sa Diyos. Sapagkat hindi naman po naging madali ang lahat. Hindi naman po naging maayos ang lahat. May mga panahong masagana, may mga panahong naghihirap. May panahon ng pagkakaisa, mayroon ding panahon ng hindi pagkakaunawaan. May panahon ng pagdami, mayroon ding panahon ng pagkawala. May mga panalangin agad na dininig. Mayroon ding mga panalangin na nanatiling para bagang tahimik ang Diyos sa atin. Ngunit kapag tinignan natin ang kabuuan ng 75 taon, pwede nating masabi
narito pa rin tayo dahil hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya ang pinakamagandang salita natin ng anibersaryo, hindi lamang po congratulations. Ang pinakamagandang salita na dapat mamutawi sa ating puso at labi, salamat, Panginoon. Salamat sa mga paring naglingkod sa atin. Salamat sa mga maraming mananampalataya na naging bahagi ng ating pamayanan. Salamat sa mga katekista, sa mga sakristan, sa mga choirs, sa mga lectors at commentators, sa mga extraordinary ministers of Holy Communion, sa mga BEC leaders, sa maraming volunteers, sa greeters, sa MBG, sa Apostolado ng Panalangin, sa SOCOM, sa lahat pa ng maraming tao, gayon din ang mga benefactors na walang sawang tumutulong ng tahimik, nagbibigay ng sarili, panahon at talento upang iraos ang bawat programa natin. At higit sa lahat, salamat sa napakaraming ordinaryong mananampalataya dito sa Paco, na sa loob ng 75 taon, patuloy na nagsisimba, nagdarasal, naglilingkod, nagtitiwala sa Diyos. Marami sa kanila ang wala na ngayon. Marami sa ating mga kasamahan na hindi na nating kapiling. Bagamat wala sila sa ating pagdiriwang, nakatayo tayo ngayon sa isang pondasyong itinayo ng kanilang pananampalataya. Kaya yun po yung unang dapat na mamutawi sa ating puso, na laging sambit ng ating mga labi. 75 years, salamat sa Diyos. Salamat sa Birhen ng Peña Francia. Pangalawa, napakaganda rin pong ang ikalawang bahagi ng ating tema, sambayanang sama-samang naglalakbay. Alam nyo, ito po ang larawan ng malaking simbahan. Ang simbahan hindi lamang po ang gusali o building. Ang simbahan ay ang sambayanang naglalakbay. At kapag naglalakbay, hindi pare-pareho ang bilis. Hindi magkakatulad ng lakad. Sapagkat sa paglalakbay, may nauuna, may nahuhuli. May malakas, may mahina. May masaya, may sugatan. May matatag ang pananampalataya, meron ding nagdududa. May matagal nang nagsisimba. Meron naman ngayon lamang nagbabalik. Ngunit iisa ang ating direksyon. Anumang bilis o bagal, anumang sitwasyon sa ating paglalakbay, lahat tayo patungo kay Jesus. Lahat tayo papunta sa Diyos. Ito marahil ang malaking hamon sa atin ngayong sinisimulan natin ang panibagong yugto ng ating buhay pananampalataya. Hindi sapat na sabihin nating matanda na ang parokya. Uugod-ugod na. 75 years old. Ang mas mahalagang tanong na dapat nating sabihin sa pagdiriwang ng 75 ng ating parokya, buhay din ba ang ating pananampalataya? Maliksi pa ba ang ating pamayanan? Hindi po kasi sapat na maganda lang ang ating simbahan kung may mga taong pakiramdam nila ay hindi sila tanggap. Hindi po kasi sapat na marami ang ating organisasyon kung hindi tayo marunong magmahalan sa isa't isa. Hindi sapat na maganda ang ating posisyon at mahaba. Maganda ang mga karo kung pagkatapos nito ay hindi natin nakikita ang bawat mahihirap at nagugutom, mga matatandang may sakit, mga kabataang nawawala ng pag-asa at ang pamilyang dumaraan sa matinding pagsubok. Sapagkat ang tunay na sukatan ng isang parokya ay hindi lamang kung gaano karami ang mga taong nagsisimba, kundi kung gaano karaming lumalabas mula sa simbahan pagkatapos ng misa, uuwi upang magdala ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Ito po ang ibig sabihin ng pagiging sambayanang sama-samang naglalakbay. Sa madaling salita, sa ating patuloy na paglalakbay, walang iwanan.
walang maiiwan. Kapag may nanghihina, aalalayan. Kapag may naliligaw, hahanapin. Kapag may sugatan, hindi natin huhusgahan. Bagkus, gagamutin natin. At kung may nawawalan ng pag-asa, sasamahan natin. Sapagkat ang parokya, ang dambana natin, hindi po fans club, hindi po association, organization. Ang parokya po natin ay isang tahanan para sa lahat ng naghahanap sa Diyos. Panghuli, hindi tayo maglalakbay ng sama-sama lamang. Hindi tayo maglalakbay ng tayo-tayo lamang. Sabi ng ating tema, kasama natin si Inang Peña. Bakit napakalapit sa puso nating mga Pilipino ang mahal na Birhen? Dahil naiintindihan natin ang kahulugan ng ina. Kapag bata tayo natatakot, sinong unang hinahanap natin? Nanay ko po. Kapag tayo may sakit, ano ang sinasabi natin? Inay ko po. Kapag may problema tayo at pinagdaraanan na parang walang nakakaunawa at dumadamay, madalas ang yakap ni inay ang tanging kinakailangan. At sa bawat paghahanap kay nanay, umuuwi tayo sa ating tahanan, na kung saan ang tahanan, hindi lamang tayo mapapanatili, tatahan din sa yakap, sa bisig, sa init ng pagmamahal ng ating inang naghihintay sa atin. Ngunit tandaan natin, hindi nilalapit ni Maria ang pansin sa kanyang sarili. Kahit sa Ebanghelyo na tunghayan natin, ibinigay sa atin ni Jesus ang kanyang ina. Ibinigay ang kanyang ina para sa ating lahat. Ngunit tandaan natin, ang debosyon sa mahal na Birhen ay lalo lamang lalalim at titibay kung tayo ay humahantong kay Jesus. Hindi ba't yun ang palaging paalala ng mahal na Birhen? Do what He tells you. Gawin ano ang kanyang ibig. Tuparin kung ano ang kanyang nais. Gawin kung anong ibig ng kanyang anak. Kaya sa paglapit natin sa mahal na Birhen, sa pagdedebosyon natin kay Inang Peña, dapat lumalalim din ang ugnayan kay Jesus, wala nang iba. At iyan po ang misyon ni Inang Peña dito sa ating pamayanan sa Paco, 75 taon na nakalilipas. Parang sinasabi sa atin ngayon, mga anak, lumapit kayo kay Jesus. Lumapit kayo sa akin, nang sa gayon, ilalapit ko kayo sa aking anak. Kaya kapag ang pamilya may problema, huwag bitawan si Jesus. Kapag ang pamayanan ay nahahati, makinig kay Jesus. At kapag tayo ay pinagpapala, huwag kalimutang magpasalamat kay Jesus. Mula sa 75 taon, tumingin po tayo sa hinaharap. At ang pinakamahalagang tanong ngayong araw ay hindi lamang ano ang nagawa natin sa nakaraang 75 taon, kundi ang mahalagang tanong na dapat nating sagutin, anong uri ng simbahan ang iiwan natin sa susunod na mga taon? Pagdating ay 100 anibersaryo ng Peña Francia, sigurado marami sa atin nang wala na. Maaring marami sa atin ngayon, nakapiling natin, hindi na natin makakasama. Ngunit may mga batang naririto ngayon, maging mga magulang, lolo at lola, maging mga bagong leader ng pamayanan, maging mga bagong lingkod ng ating simbahan. At ito ang siyang ipapamana natin sa darating pang salinlahi. Sana ang ipamana natin sa kanila, hindi lamang magandang simbahan. Sana wag natin ipamana sa kanila ang mga magagarang karosa at imahen na laman ng prosesyon. Sana hindi lamang mga lumang programa at tradisyon. Ang pinakamagandang may pamamana natin sa kanila, isang pananampalatayang buhay. Isang pananampalatayang may pusong nagmamahal. Isang simbahang nagmamalasakit sa mga nangangailangan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang,
tanging sambitin natin, salamat sa Diyos. Salamat, Inang Peña, sapagkat sa kabila ng aming kawalan, hinayaan mo kaming bahagi ng iyong simbahan. Binigyan mo kami ng pagkakataon na maging isa sa mga pundasyon ng aming pananampalataya. Kaya po, mga minamahal ko mga kaparokya, happy anniversary. Bahagi ng ating pagdiriwang, magpapasalamat ako sa Diyos sa biyaya ng bukasyon, sa biyaya ng paglilingkod, sa biyaya na kayo'y aking makasama. Hindi ko maaaring iwaksi ang katotohanan na bahagi ng pagkapari ko, laman kayo nito. Hindi ko maaaring iwaglit ang katotohanan na kahit ilang taon, parte ako ng 75 na taon at bahagi ako ng kwento ng bawat tagapako. Lumalim ang pananampalataya, nakilala ang Diyos, lumapit kay Inang Peña upang mas mapalapit kay Jesus. Kaya sa pagpapanibagong simula ng ating simbahan, sana may mga bagong pamilyang kailangan nating abutin at dalhin sa ating parokya. May mga kabataan tayo na kinakailangan samahan upang turuan, mga mahihirap na kinakailangang paglingkuran, mga sugatang puso na kinakailangang yakapin at hilumin, nang sa gayon ang ating simbahan hindi lamang maganda. Ang simbahan natin may malasakit at pagmamahal. Sa misang ito, salamat sa Diyos. Salamat, Inang Peña. Salamat sa inyong lahat. Amen.